So, sa ating huling pag-aaral last Friday, napag-aralan po natin yung unang household code sa chapter 2 verses 18 to 25. At yan po ay walang iba kundi ang mga alipin. Now, yung termino na household codes o yung mga masasabi po natin na patakaran, mga tuntunin sa loob po ng tahanan ay napaka-importante po dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pang-unawa kung ano po ang mga sistema nung unang taon. Halimbawa, kung ikaw ay isang alipin nung panahon po ng 1st century Greco-Roman era, this would mean that kung ikaw ay isang alipin, pag-aari ka ng iyong amo. Ikaw ay binibili, ikaw ay itinuturing bilang property ng mga panahon po na yon. Kaya ang isang alipin in those days, marami po siya function. Pwede po siya tagaluto, pwede po siya tagahatid ng mga bata, tagapagbantay o tagapamahala ng mga finances ng kanyang amo. Pero sa isang radikal na bagay, ang mga alipin po minsan ay ginagamit bilang mga sex slaves. Ginagamit po sila bilang gratifying sexual pleasure or objects anong panahon po na yon. Subalit, ang sabi po ni Pedro, kung ang iyong amo ay itinatrato ka ng masama dahil sa iyong paniniwala or whatever case that might be, magpasakop ka bilang alipin ni Kristo. At sa gayon, sa iyong pagpapasakop, nalulahati po ang Panginoon dahil kung pag-uusapan po natin ang pagpapasakop sa konteksto ng paghihirap o sa kabila ng paghihirap, ang kauna-unahang alipin ng Diyos na pinahirapan yet hindi gumante ay walang iba kundi si Jesucristo. So, stemming from that very lesson, ipinagpapatuloy po muli ni Pedro yung household codes. So, nagsimula po unang-una sa mga alipin. Ngayon, papasok po siya sa konteksto ng pag-aasawa. Ano po ba ang itinuturo ng Biblia patungkol po sa dapat gawin ng isang asawang babae na Kristiyano at ng isang asawang lalaki na Kristiyano? Sa pag-aaral po natin itong gabi, maaari po natin tanungin, ano nga po ba ang dapat gawin ng isang asawang babae na nagpakasal sa isang asawang lalaki na hindi Kristiyano? O maaari, ano ang dapat gawin ng isang lalaki na Kristiyano sa kanyang asawang babae na maaari hindi Kristiyano? Or, lastly, we could say, ano ang dapat gawin ng isang Kristiyanong babae at ang isang Kristiyanong lalaki sa konteksto po of marriage? Yan po I pray and hope na magbibigay po ng sagot sa ating pag-aaral nitong gabi. So simulan po natin dito sa talatang 1. Sabi mo dito, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang ang asawa ninyo'y na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, ay maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti niyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Now, nais ko po may paliwanag po dito. Pagdating po sa mga babae, may isang utos lamang po na ibinigay si Pedro. May isang utos lamang na ibinigay ni Pedro para sa mga asawang babae. Unang-una, magpasakop. Yan lang ang inutos po niya sa mga babae pagdating po dito sa talatang 1 pababa. Isang utos lamang, magpasakop. And it's interesting dahil kung sa talatang 1, ang ginamit po na salita po dito ay magpasakop, ito rin ang naging katapusan. Pagdating po dito mga kapatid sa talatang 6, sabi po nila, katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon, mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag na matakot kahit kanino man. So, it's interesting dahil inutos po ni Pedro sa mga babae magpasakop in chapter 3, verse 1.
Pero he ends off that section in verse 6 with magpasakop pa rin. So this teaches us that ang pagpapasakop, mga kapatid, from verses 1 to 6 ay nagbibigay po ng isang katuruan sa dapat po gawin ng isang babaeng Kristiyano sa konteksto ng kanyang pag-aasawa ng isang hindi mananampalataya. Kasi madalas po natin naririnig ho yan. Kapag ang isang tao ay napangasawa po niya isang lalaki na hindi Kristiyano, that means hindi na siya magpapasakop. Dahil hindi naman siya Kristiyano eh. Magpapasakop lang ako kung yung lalaki ay Kristiyano, pero total, hindi naman siya Kristiyano. Hindi na ako magpapasakop sa kanya. Pero malino na itinuturo po ng Biblia po dito, there is a function kung bakit kailangan po magpasakop. Sa babae, may dalawang function po yan. Unang-una, evangelism. Bakit po itinuturo ng Biblia sa isang babae na kailangan po niya magpasakop? Dahil unang-una, ito po ay paraan ng Diyos for evangelism. Bakit po evangelism? Dahil sabi ho dito, mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang, here's the reason for submission, upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, which is the gospel, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamagitan ng mabuting nyo pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Ang madalas po natin naririnig sa ating modernong henerasyon, ang pagpapasakop po ng isang babae sa lalaki is slavery. Ang pagpapasakop po daw ng isang babae sa lalaki is oppressive. Kaya may isang movement na matagal na po na tumatakbo na kung tawaging feminism or the feminist movement. Ang feminist movement, itinuturo po nila ang lalaki at ang babae ay equal. Subalit, yung equality na itinuturo po nila ay hindi kaparehas sa equality na itinuturo po ng Biblia. Halimbawa, sa feminist movement sa ating henerasyon, itinuturo po nila kapantay ng babae ang lalaki sa ganitong paraan. Whatever the man can do, the woman can also do even better. May ganon. Sa kanilang doktrina ng mga feminists, they would also teach dahil ang mga lalaki ay nakasweldo po na malaki, ganoon din dapat sa mga babae. At pagdating po sa loob ng tahanan, hindi po pwede na ang lalaki po ang head. Kailangan ang babae din ay may sariling otoridad sa loob ng tahanan. Why? Because they misunderstand yung cultural meaning of submission. So, in the Old Testament and in the New Testament, yung ibig sabihin po ng pagpapasakop is not about oppression, mga kapatid. It's not about the man is better than the woman or the woman is dumber than the man. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng submission po nung panahon na yan. But rather, ang purpose po of submission is mailagay po sa kaayusan yung sistema ng Diyos for creation pagdating po sa relationship ng isang lalaki sa babae at ang babae sa kanyang mga anak. Dahil may nilalarawan ho ito eh. Kung ang lalaki is the head, ano ang nilalarawan po nun sa kasaysayan ng kaligtasan? Si Kristo. Ang babae, kaya siya nagpapasakop dahil may nilalarawan ho ito sa kasaysayan ng kaligtasan. The church. So in other words, kapag ang babae, which signifies the church, in redemptive history ay nagpapasakop, then it portrays the church submitting to Christ, who is the head of the church. So wala po yung kinalaman sa oppression. Subalit, going back to chapter 3, ang ibig sabihin po ng pagpapasakop, number 1 is evangelism. Now, I want to read to you mga kapatid, kung bakit binanggit po dito yung salitang kailangan magpasakop. Ano po ba ang kultura noon, nung unang taon, nung panahon po ni Pedro? Well, nais ko po basahin mula po sa librong ito na kung tawaging The Greco-Roman World of the New Testament Era. This is a book that will help us understand kung ano po yung kultura noon, nung panahon po nila Pedro. So babasahin ko lamang po kung ano yung traditional home and system nung panahon po na yon. Sabi po dito,
According to Plutarch, isang Greco-Roman historian in those days, sabi po niya, the wives, this was a part of their responsibility. Unang-una, wives should not initiate lovemaking and should accept their husband's friends. They should also avoid untraditional beliefs, but accept their husband's gods. Be content to stay at home and remain silent except to address their husbands. Bukod pa dito, sabi po ng isang historian by the name of Juvenal, sabi po niya, ang isang ideal na babae or asawang babae is one who does not cheat on her spouse, but puts up with his affairs, who does not reject his friends, and who does not leave behind his gods for foreign religions. So dito, nakikita ho natin, nagbibigay po si Pedro ng isang magandang aral. Anong ibig sabihin po ng pagpapasakop? In those days, ang pagpapasakop was this, at least sa kultura ng Greco-Roman era. Kung ano yung sinasabi ng lalaki, kahit wala sa ayos, kailangan sundin ng babae. Even if it's with verbal abuse, kailangan niya sundin. Furthermore, kung ano yung paniniwala ng lalaki pagdating sa mga Diyos-Diyosan, kailangan tanggapin ng babae din yung Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. So ngayon, imagine this. Sinabi po ni Pedro, kayong mga babae, in that culture, magpasakop kayo sa iyong mga asawa. So kung ikaw ay isang babae in those days, ano yung kabilang po dito sa pagpapasakop? Verbal abuse. At kung ang iyong asawa ay hindi naniniwala kay Kristo, kundi naniniwala sa mga ibang Diyos-Diyosan, ang sabi po ni Pedro, instead of magpasakop ka sa Diyos-Diyosan nila, ipakita mo yung Diyos na iyong pinaglilingkuran na si Kristo sa pamagitan po ng iyong pagpapasakop ng maayos sa iyong asawa. Bakit po? Upang, sabi ko dito, kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, dahil na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, maaaring madala niyo sila sa Panginoon sa pamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. So dito, itinuturo ho sa atin ng Biblia that evangelism ay hindi lang yung sunod-sunuran lang. Ang purpose din po of submission is also evangelism. So tatandaan ho natin yon. Ang purpose po ng pagpapasakop ay hindi lang po maging sunod-sunuran lang. Ang purpose po of submission at times involves evangelism. Dahil nga, kung pinapersuade po ng isang babae ang kanyang asawa na hindi pa mananampalataya, tanggapin mo si Kristo. Kilalanin mo si Kristo, pero ayaw ng lalaki. Paano ho niya magagawang sa isang paraan pa na mahikayat ang kanyang asawang lalaki na hindi pa naniniwala kay Kristo, patungo kay Kristo? And that is, your life becomes a message. Ang iyong buhay ay nagiging mensahe din sa kanila. Now, malamang yung mga babaeng ito, ipinapangaraw na ho nila si Kristo. Pero ayaw tanggapin ng mga lalaki yung Jesus po nila. So ngayon, pinayuhan po ni Pedro, sa lahat ng dapat mong gawin bilang isang asawang babae na hindi lalabag sa salita ng Diyos, magpasakop ka. Para kapag nakita nila yung makakristong pag-uugali ninyo, hindi kayo sumasagot, hindi kayo nagre-retaliate, hindi nyo binabastos ang inyong mga asawa, ipakita nyo yung pagmamahal bilang isang Kristiyanong babae, you might win them to Christ. Because there's two forms of messages, mga kapatid. Yung mensahe sa pamagitan ng pangangaral at yung mensahe ng ating buhay. So ngayon, kung nagawa na po ng mga babae yung unang aspeto, which is mangaral sila sa kanilang mga asawa, pero hindi tinanggap, may paraan pa. And that is through their lifestyle. Now, it's dangerous kasi, mga kapatid. Let's say, for example, sa loob po ng isang tahanan, kung parehas po tayo Kristiyano o sabihin na ho natin may
May kakilala ho kayo na Kristiyano po yung babae pero yung asawa niya hindi Kristiyano. Napakahirap po paniwalaan ang isang babaeng nagsasabi Kristiyano kung ang, we could say, yung dila ho niya ay hindi maayos. Nang ibig sabihin, binabastos niya ang kanyang asawa. Minamaliit niya ang kanyang asawa. Nilalait niya sa harapan ng mga tao ang kanyang asawa. Pero maraming tao nakakaalam na siya'y Kristiyano. How can we persuade that unbelieving husband na yung pinaglilingkuran po natin na si Jesus is in fact the Christ kung hindi nakikita si Kristo sa ating buhay? Now, pagdating po sa mag-asawa na Kristiyano, here is where the level becomes higher. Dahil pwede ho natin sabihin, well, pastor, para lang po yun sa mga babae, mga asawang babae na may asawang lalaki na hindi Kristiyano. Hindi lang ho, mga kapatid, pati na rin sa mga lalaking Kristiyano at sa mga babaeng Kristiyano. Paano ho natin ay papakita yung pagpapasako po in that marriage? Unang-una, yung respeto, yung paggalang. Pinapahiya mo ba ang iyong asawa sa karamihan? Binubulgar mo ba ang kanyang kahinaan sa harapan ng maraming tao? That's not a form of submission. That's not Christ-like. Kung ito ang utos ni Pedro sa mga babaeng may asawa na hindi mananampalataya, how much more sa mga babae na may asawa na mananampalataya? Kapag may ibang tao nakakarinig na minamaliit yung asawa, pinapahiya yung asawa, binubulgar yung asawa, it wrecks evangelism. It does. Yun ang hindi naiisip minsan ng karamihan outside who are Christians or who have husbands that are not Christians. Kapag minamaliit po nila, or they retaliate, or nilalait, or they say all bad things in front of the world, it wrecks evangelism. Pero sa mga Kristiyano na may asawa na hindi mananampalataya, ito ang paraan ng Diyos. Kahit ano yung masamang pagtatrato ho nila sa inyo, ipamuhay ninyo sa tulong po ng Espiritu Santo yung pagpapakumbaba. Na kahit kayo nahihirapan, na kahit kayo ay nilalait, inuusig dahil yung sa pananampalataya, magpasakop pa rin kayo sa mga bagay that you need to submit to. And in doing so, sabi po ng Biblia, maaari sa pamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali, kahit na hindi kayo magsalita, ay mahikayat ho sila sa Panginoon. Dagdag pa ho ni Pedro sa verse 2, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Amen? So yung malinis na pamumuhay, mga kapatid, ay hindi lamang po yung pinapakita lang po natin sa panlabas, but it refers to the entire being, yung buong pagkatao po natin. And that refers to yung tamang pagsasalita, yung tamang pananalita, yung tamang pagkikilos, pag-uugali, everything. So yan po ay parte ng evangelism. Now it's interesting dahil pagdating po natin in verse 3, sabi po ni Pedro dito, kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang iyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. So here's number 2. Ang parte din po ng pagpapasako is cleaning the inner man. Now notice what Peter says here. Hindi lang yung panlabas dapat ang inaayos ninyo, pati na rin yung loob. Aanin mo yung ganda sa labas kung ang ugali ay parang Satanas. Right? So hindi yun ang tinitignan po ng Diyos. Ang tinitignan niya unang-una, yung loob. At kung ano po yung meron sa loob, that will reflect eventually on the outside. Magpo-project po yun. Now, ano po yung binabanggit po ni Pedro dito
na huwag na kayo mag-aayos ng buhok o maglalagay ng mamahaling alahas at magsusuot ng mamahaling damit. Does that mean hindi na dapat maligo ang isang babae? Hindi na pwede mag-makeup ang isang babae? Hindi na pwede magsuot ng mamahaling damit ang isang babae? Hindi ho. Tatandaan po natin, this took place in the 1st century. So that means, ang isang babae in the Greco-Roman era, may tinatawag po yung mga Romano sa mga babaeng, masasabi natin na very fashionista ang kanilang presentation. Ang tawag po sa mga babaeng ganyan is New Roman Woman. Yan ang tawag po sa mga babaeng noon. At anong ibig sabihin ng New Roman Woman? It means, ang isang babae, based on what she wears and how she looks, ay nagpo-project po sa karamihan ng isang mensahe. At ano ho yun? Kapag ang isang babae maayos po ang kanyang pananamit, mamahalin po ang kanyang mga alahas, mamahalin po ang kanyang isinusuot, meron po itong hinahatid na mensahe sa karamihan. I am an independent, strong-willed, intelligent woman. Yun ang ibig sabihin po nun. Pero, pinapaliwanag po ni Pedro, sa labas lang yun. Pero aanin mo yung kagandahan sa labas na I'm an independent, strong-willed, intelligent woman, kung yung ugali mo is not strong-willed, yung ugali mo is not wise, yung ugali mo hindi makakristo. So ngayon, pinapaliwanag po ni Pedro, ito yung dapat gawin. Huwag mong unahin na linisin lang yung panlabas, kasama din dapat yung loob. Now let's face it, marami mga babae na magaganda pagdating sa labas. Pero ang pag-uugali, hindi maganda. Wala po yung pagpapasakop, mga spoiled, may mga iba na tamad, may mga iba na palasagot, bastos, pero ang ganda ng itsura sa labas. Pero yung loob, hindi maayos. So ngayon, bilang parte po ng pagpapasakop, one is evangelistic, one has to do with sanctification. At bakit po ito parte ng pagpapasakop? Dahil nagpapasakop siya sa Diyos. So ngayon, nagbigay po si Pedro ng halimbawa mula po sa Lumang Tipan. Verse 6. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Now let's pause here for a moment. Yung sitaso na ito na ginamit po ni Pedro ay nagmula po sa Genesis 18 verse 12. Diyan po niya hinugot yan. Now, may mga nagtanong nung mga nakaraang Bible study, bakit po tinawag ni Sarah si Abraham bilang Panginoon? At yan po ba ay applicable po ngayon? Now, just imagine that. Mga kapatid po natin na babae ngayon, imagine calling your husband Lord, Master. Now, in those days, kapag ang isang babae na may asawa, lalaki, ay tinawagan po niya ang kanyang asawang lalaki na Panginoon, it does not mean Diyos ko. Okay? It does not mean ikaw ang Diyos ko. What it means is, yung salitang Panginoon in those days ay katumbas ng salita natin ngayon na Sir. Sir. Okay? So it doesn't mean Diyos ko, it doesn't mean niluluhuran kita, sasambahin kita. Paggalang ho yun nung mga panahon yun. At ang ibig sabihin din po ng Panginoon in those days is, you are my protector, you are my husband, you are my provider, you are my leader. Sa isang magalang na paraan. Pero it doesn't mean ikaw ang aking Diyos. So ngayon, bakit po si Sarah ang ginamit po ni Pedro bilang halimbawa ng pagpapasakop? Dahil in those days, in the Greco-Roman era, may mga iba-ibang mga impluensya ho yan eh. May mga iba-ibang klase mga role models. Tulad ng mga isinulat ni Plutarch, tulad na sinulat po ni Juvenal, tulad na sinulat po ng mga ibang philosophers noong panahon po ng Roman and Greco era. Pero ayaw gamitin ni Pedro
kung ano yung maging dapat larawan ng isang babae o halimbawa ng isang babae mula sa kanila. Ang ginamit po ni Pedro ay yung halimbawa mula sa Biblia. Hindi niya ginamit yung halimbawa mula sa mga philosophers. Ang ginamit po niya ay mula po dito sa Genesis 18. So ano po ang ginawa po ni Sarah? Sabi po niya, katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa ninyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. Now, bakit po sinabi ni Pedro, do not be afraid? Bakit niya kailangan sabihin yan sa huli ng verse 6? Is because in those days, mga kapatid, kapag ang isang lalaki ay may asawang babae, lalo na siya po ay deboto sa kanyang kultura, there can be some form of verbal abuse, emotional abuse, and possibly even physical abuse involved. Pero ang payo po ni Pedro sa mga babae is that dahil ang iyong mga asawa ay hindi pa mananampalataya, kung kayo'y magpapasakop sa mga tuntunin na ito na mula sa Espiritu Santo, wala dapat kayo katakutan na may mangyayari masama sa inyo dahil hindi kayo gumaganti dahil nagpapasakop kayo. Nagpapakita kayo ng magandang halimbawa sa kanila sa kabila ng kanilang disrespect sa inyo. But again, hindi lang po yun mga kapatid, ini-encourage din po ni Pedro ang mga babae, do not be afraid to serve Jesus Christ. Kahit hindi sang-ayon ang iyong mga asawang lalaki sa Panginoon na iyong pinaglilingkuran. Now that is very difficult. Dahil may kapangyarihan po ang lalaki in those days na palayasin ang kanyang asawa. In those days, pwede niya iwanan ang kanyang asawa. Matter of fact, kung babasahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 7, tignan niyo po yung nakalagay ho dito. Hindi lang po yan sa panahon ng po ni Pedro, pati na rin po sa panahon ng mga taga-Korinto. Unang Korinto 7. Simulan po natin dito sa talatang Gs. 1 Corinthians chapter 7, beginning at verse 10. Tignan niyo po yung sinasabi dito. Ngayon, sa inyong mga may asawa, may utos ako na sinabi mismo ng Panginoon. Hindi dapat hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung hihiwalay ang babae sa kanyang asawa, dapat manatili siyang walang asawa o di kaya'y bumalik na lang sa kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang, walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Now let's pause here. Yung ibig sabihin na opinion lang does not mean gawa-gawa lang ni Pablo ito. Yung ibig sabihin po niya na opinion, wala siyang makita na utos mula sa kautusan sa kanyang sasabihin. Pero dahil nga ginagabayan po siya ng Espiritu Santo, sigurado this is revelation from God. Sabi po niya, kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto naman magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. At kung ang isang babae naman ay may asawang hindi mananampalataya, na gusto naman magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang lalaki. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay tinatanggap ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. At ang babae hindi mananampalataya ay tinatanggap din ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. Dahil kung hindi, maging ang mga anak nila ay hindi tatanggapin ng Diyos. Ngunit ang totoo, tinatanggap din sila ng Diyos. So let's pause here for a moment. Anong ibig sabihin po na sila'y tinatanggap ng Diyos? It doesn't mean tinatanggap ng Diyos ang hindi mananampalataya bilang ligtas. Hindi yun ang ibig sabihin po nun. Dahil sa Biblia, kung natatandaan po natin yung sinabi po ni Adan sa Genesis, behold, the woman is now with the man. They shall be one flesh. Iisang katawan na ho sila. Ngayon,
dahil po may isang asawang lalaki o babae na Kristiyano, at dahil siya po ay may asawa na hindi Kristiyano, sa paningin po ng Diyos in marriage, iisa po sila. Bagamat iba po ang kanilang pananampalataya, iisa katawan pa rin po sila sa harapan po ng Diyos. So anong ibig sabihin na tinatanggap ng Diyos ang asawang lalaki na hindi naman mananampalataya? What it means is, itinuturing po sila ng Diyos as one, at ang pagpapala po ng Diyos na nararanasan po ng babae dahil sa kanyang kaugnayan kay Kristo ay umaapaw din sa lalaki na hindi mananampalataya at pati na rin sa mga anak. Dahil po sa relasyon ng babae kay Jesucristo. Now, pagpatuloy ho natin. Verse 15. Ngunit, kung gustong humiwalay ng asawang hindi mananampalataya, hayaan siyang humiwalay. Sa ganitong pagyayari ay wala ng pananagutan ang mananampalatayang asawa. Dahil tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Kung sa bagay, hindi naman kayo nakakasiguro kung ang iyong pagsasama ay magiging kasangkapan ng Diyos para maligtas ang iyong asawa. So yun ang ibig sabihin po ni Pedro kanina, as much as possible, huwag mong iiwanan ang iyong asawa dahil hindi siya Kristiyano. Huwag kang magsasawa na mahalin siya, huwag kang magsasawa magpasakop dahil you are hoping to win them to Christ. Pero may mga situation, mga kapatid, tulad na sinabi po ni Pablo dito. Sabi ho niya, hindi ka naman nakakasiguro na mawiwin mo siya sa Panginoon. Pero kung ikaw ay iniwan ng iyong asawang hindi mananampalataya dahil kay Kristo, hayaan mo na siya. Ginawa mo ang lahat, tinry mo magkasundo, pero ayaw niya tanggapin ng Diyos mo, o may babae siya, o may lalaki siya, iniwan ka because of your Christian faith, hayaan mo na siya. So ngayon, parte po yun ang pagpapasako. Masakit man sa parte ng babae, pero kailangan po niya gawin ho ito alang-alang kay Kristo. So isang utos lamang ang binigay po sa babae that involves of course two things. Sa ilalim po ng umbrella ng pagpapasakop, there is evangelism and the cleansing of the inner man, o yung pagpapalinis ng inner man. Ngayon po, dagdag ko lang ho dito bago po tayo humakbang dun po sa tungkulin ng lalaki. Let's go to 1 Timothy chapter 2. Tungkol po sa pananamit, dahil hindi ko po natapos yung pagpapaliwanag po sa pananamit. And this is relevant even into our day. 1 Timothy chapter 2. Simulan po natin dito, mga kapatid, sa talatang 9. 1 Timothy 2 verse 9. Gusto ko rin na maging maayos at maranal ang mga babae sa pananamit nila, at iwasan labis ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa at nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. So dito, hindi lang si Pedro ang mahigpit pagdating sa pananamit. Pati na rin po si Pablo. And in our culture, hindi na ho ina-apply ito. Ang mga kababaihan, anywhere from the age of 13 and up, pinapakita na po nila ang kanilang skin. Kaya tumataas po ang rape, sexual assault, pedophilia. All these things have grown rampant dahil they can dress however they want. So ang sabi po ni Pedro, ang sabi po ni Pablo, ang babaeng na maayos manamit at marangal ang kanyang pag-uugali ay itinuturing po maka-Diyos. She respects herself. She respects how she looks. Pero kung ang isang babae na hindi maayos sa pananamit ay matatao, ay maituturing na hindi marangal, then that means ang ating kultura, mga kapatid, sa mga kababaihan,
na hindi nag-aayos ng maayos or nagpapakita po ng skin in inappropriate ways is understood to mean a disrespectful woman. Hindi kagalang-galang. A woman that should not be honored. Na may sinabi po si Solomon mula sa Kawikaan patungkol po sa isang babae na inaayos lang po niya ang kanyang panlabas pero hindi yung loob. Ang sabi po ni Solomon sa Aklat ng Kawikaan, he goes on to say, a woman who is not modest ay parang isang baboy that has a ring in their nose. Sabi ni Solomon yun. Bakit po niyo sinabi yun? Dahil in those days, you show skin, you're inviting men for sexual intercourse. You're a prostitute. Or, if you show skin, you are an idolater. Sumasamba ka sa mga ibang Diyos-Diyosan in a radical way. Pero sinasabi po ng Biblia dito, hindi lang po yung panlabas ang dapat tignan ng isang babae, but cleanse the soul through the Word of God. So yan po ang utos ng household code sa mga babae. Pagdating naman po sa mga lalaki, hindi lang po isang utos ang ibinigay sa mga lalaki, kundi marami. Unang Pedro 3, talatang 7. So hindi lang po inayos ni Pedro ang mga kababaihan, mas lalo na po ang mga kalalakihan. In 1 Peter 3 verse 7, sabi niya ho dito, kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang iyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. In English, husbands, in the same way, be considerate. Now, be considerate. Or sa ibang salin, understanding. Now, bakit po sinabi yan? Because if we go back, mga kapatid, in those days, ang mga lalaki sa kultura po ng Greco-Roman era, asawa ka lang. Hindi mo ako pwede diktahan. Lahat ng aking sasabihin, susundin mo. Kahit mali ang aking payo, kahit mali ang aking pamamaraan, kailangan mo sundin ang aking sinasabi. Pero sabi ng Biblia, as a Christian, hindi na ganon. As a Christian, you must be considerate. You must be understanding. So anong itsura ho nun? To be considerate means, mga kapatid, hindi ka close-minded. Hindi porke ibinigay ho sa atin ng Panginoon yung tungkulin ng pagiging ulo ng ating marriage and our household, eh hindi na natin i-consider yung sinasabi na ating helpmate or partner. That's not being understanding, that's being close-minded. That means, wala kang ibang iniisip kundi ang iyong sarili, ikaw lang ang laging tama, ang iyong pananaw ay laging tama. Kaya nga, we have to ask the question, bakit ka binigyan ng asawang babae? Di ba sabi sa Genesis, to be helpmeet? To help you. Because us men, we don't always have it correct. Hindi tayo lagi tama. Pero minsan, nagiging sarado ang ating pag-iisip dahil sa salitang pride. Ayaw natin tanggapin na mali tayo. Pero we always have to ask the question, bakit nga dinagay itong babaeng ito sa buhay ko? Because we need fixing too. At para ma-maintain yung tamang leadership sa ating buhay for them, we need a godly partner, a godly wife. Kaya nga sabi dito, be considerate. Huwag mo tularan yung mga first century Greco-Roman people. Now, wala silang pinapakinggan, sila lagi ang tama, they don't have any understanding, lagi nilang otoridad nila ginagamit nila. No, be considerate. Ngayon, sa isang loose sense, being considerate and understanding can also look like this. Kapag ang asawang babae nanghihina, instead of mangaral ka sa kanya o batuin mo siya ng Biblia, o ikaw kasi hindi ka nag-aaral, bahala ka sa buhay mo, nangihina ka. Instead of being like that, you want to be understanding.
Bakit ka ba nanghihina? Did you get to spend time with God? Ako muna sa mga anak. Ako na muna sa mga bata. Here, spend time with God. Did you get enough sleep? You're being understanding. O maaari, hindi ka pinapansin ni Mrs. Hindi ka kinakausap. So instead of sabayan mo siya, apoy sa apoy, or tularan mo siya na, hindi ako pinapansin, hindi ko rin siya papansinin. Be understanding. May nasabi ba ako? Baka may kinilos ako na hindi maganda kung bakit nagkukulong si Mrs. Hindi ako kinakausap, baka may nagawa ako. Pinahiya ko po siya sa labas. Did I do something? Be understanding. So, sabi ho dito ni Pedro, pakisamahan ninyong mabuti ang iyong asawa. Now, imagine ang isang tahanan, lalo na husband and wife, na walang magandang relasyon. That's not only gonna affect you, it will also affect your children. Kapag nakita ng mga anak na sinusigawan ni daddy si mommy, o si mommy si daddy, at hindi pa sila naniniwala kay Kristo, you think they're gonna believe Christ. So, being understanding, hindi lang po siya temporal. It's also long-term and evangelistic. So yun ang sinasabi po ni Pedro dito. Pangalawa, ang ikalawang utos sa mga lalaki, igalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina sa inyo. So number 2, igalang. Or in English, respect. Now, again, nung unang taon, hindi nire-respeto ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae. They were not allowed to do many things. Matter of fact, babasahin ko po ulit sa inyo yung sinabi po ng librong ito patungkol po sa mga babae. And it's very, very interesting kasi in those days, may mga prohibition at may mga limits at restrictions ang mga kababaihan ng mga panahong ito na masasabi po natin very bizarre kung ipapamuhay po natin in our very era. Now, let me just read this to you mga kapatid, pero ito nakalagay. Greek wives in the classical era, at least among the upper classes, lived extremely sheltered lives, which means nakakulong lang sila sa bahay. They were not allowed out of the doors except to important events. At kung sila ay a-attend sa isang importanteng event, kailangan may kasama silang lalaki na kamag-anak nila. This meant, for example, that husbands or slaves did all the shopping. A woman seen in public in the classical Greek city was thought to be either a slave or a prostitute. Within the home, women were confined to the women's quarters, into which no males besides family members could enter. Subalit, pagdating ng New Testament era, Greek and Hellenistic women were able to freely take part in the public life of the cities of the empire. So ngayon, bakit sinabi po ni Pedro igalang? Dahil kung may mga kalalakihan ng panahong ito na naging Kristiyano, maaari yung pananaw ng pagiging Greco-Roman na asawa ay nakatanim pa rin po sa kanila. So ngayon, if you are thinking in the Greco-Roman mindset, ang mga babae hindi sila pwedeng lumabas. They're only in the home, hindi sila pwedeng lumabas. They cannot go anywhere else. They must stay home dahil they're either prostitutes or slaves. Maraming hindi pwede gawin ang isang babae in those days. Subalit, sabi po ni Pedro, be considerate of them at igalang sila. Now here's isang masasabi po natin pananaw sa ating mundo, and that is, respect is not given, it's earned. May mga ganong klaseng kasabihan. Pero sa pagiging Kristiyano, respect is given because of Christ. Nang ibig sabihin,
Kung sa ating mundo, you have to give respect dahil may pinapakita ka na kagalang-galang na pag-uugali or status, in the New Testament, kahit ang mga kaaway natin, kailangan respetuhin. Kahit ang mga taong nagtatrato sa atin na masama, kailangan respetuhin. At ito po ang masakit, mga kapatid. Marami mga Kristiyano, lalaki, iginagalang po nila ang kanilang mga kaibigan, iginagalang po nila ang kanilang mga kamag-anak, mga boss, pero pagdating sa tahanan, hindi nila ginagalang ang kanilang mga asawa. Yun po ay malupit. Isang tawag lang ni bossing, nandun tayo. Isang tawag po ni kamag-anak, nandun tayo. Pero kapag tumawag ang asawa, isinasantabi na lang. Kapag may kailangan ng tulong, kapag may mga tao sa labas na humihingi po ng tulong, nandun yung respeto. Pero kapag yung asawang babae ay humihingi na ng tulong, wala yung paggalang doon. Yan ang sakit po ng karamihan sa labas. Mapa-Kristiyano o hindi Kristiyano. Magaling tayo pagdating sa ibang tao. Pero pagdating ho sa ating mga asawa, bumabagsak po tayo. Pero may solusyon si Pedro. Sabi niya, igalang. Now, what is the reason bakit kailangan galangin? Galangin dahil maganda siya, galangin dahil masipag siya, galangin dahil siya yung binigay ng Diyos sa iyo. All those things play some form of factor, pero itong rason kung bakit kailangan galangin ang mga asawang babae. Igalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. That is the ultimate criteria kung bakit kailangan galangin, respetuhin, mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Dahil sila rin ay binigyan ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Now here's another question. May sinabi din si Pedro weaker vessel. Now among scholars, pinagdedebatian po nila kung ano yung ibig sabihin po ng igalang nyo sila dahil sila ay yung mahina or they are weaker vessels. Some suggest weaker vessel here refers to they are intellectually not as smart as you. May mga ganung pananaw. Pangalawa, given yung Greco-Roman era, they are weaker vessel dahil maraming bawal para sa kanila. You have a greater privilege, sila hindi. Therefore, greater or weaker vessel sila. Pero most commentators suggest that ang ibig sabihin po ng weaker vessel po dito is not referring to emotional or intellectual or even status. Ang tinutukoy po dito na weaker ay patungkol sa physical. Igalang nyo sila because they are weaker vessels. Nang ibig sabihin, as men, we are physically stronger. So dahil we are physically stronger than women, ang isang lalaki ay hindi nasusukat po sa kanyang pagiging physically strong, kundi sa kanyang pagiging makadiyos na lalaki. Aanin mo nga yung physical strength. Wala ka namang galang sa iyong asawa. Aanin mo yung status bilang isang lalaki. Pero hindi mo naman siya nirerespeto o minamahal. May tawag ho yan sa mga Pilipino Kapag ang isang babae hindi itinatrato po ng maayos o binubugbog, minamaliit, may kasabihan po amongst Filipinos, maliit ang kanyang pagiging lalaki. You know what that means? It means, yung kanyang pagiging masculine ay napakamaliit dahil he doesn't use it to honor women. So tayo mga lalaki, may tuturing malaki ang ating pagiging lalaki dahil po sa ating pagtatrato sa ating mga asawa. So, igalang sila. So, paano ho natin may papakita na ginagalang po natin ang ating mga asawa? Unang-una, by shepherding them with the Word of God. Mga asawa lalaki, have you ever heard your wives ask you the question, pwede mo ba akong turuan ng Biblia? Or maaari tinatanong ka ng yung mga asawang babae, can you explain this verse to me? Pero sinasabi natin, i-google mo na lang.
O tanungin mo na lang kay pastor. O saka na. Pero hindi ka nagbibigay ng oras sa kanila. That's not respect. Or, kapag sila po ay humihingi po ng tulong, and then ang pananaw natin, gawain ng babae yan, bahala na sila dyan. That's not respect. Kung sila po ay humihingi po ng tulong, and you see that they are in need of help, and they're asking for help, pero hinahaya na lang natin dahil gawain nga ng babae, that's not a form of respect. So sabi po ng Biblia, igalang nyo sila. So syempre, where there is galang, there is love. So hindi po pwede magkahiwalay ang being understanding sa respect because those two are always together. Kaya mo nga siya inuunawa dahil may respeto ka sa kanya eh. Pero kapag ang ating kahinaan ng pagiging mainitin ng ulo, this happens to us men. Nangyayari ho ito. Nawawala ho ang ating pagiging understanding and respect sa ating mga asawa because maaari may nabalitaan po tayo na bad news o maaari marami po tayo binibitbit na personal struggles. So ngayon, dahil hindi natin binibigay kay Lord, at pakiramdam natin, wala naman nakakaunawa sa atin, kanino natin sinasabog ang ating init ng ulo? Sa ating mga asawa. Ngayon, sabi ng Biblia, don't do that. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Now yung pala, kapag may nagtanong, brother, sister, kung hindi ako magpapasako, kung hindi ako magiging considerate, kung hindi ako magiging respectful to my spouse, ano ang pwede mangyari? Well, sabi po dito, sa Tagalog, kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo, or in English, so that nothing will hinder your prayers. Yung pala kapag ang babae hindi siya magpapasako, kapag ang lalaki hindi siya maging considerate or respectful sa kanyang asawa, nagiging hadlang po ito in our prayers. Kasi tatandaan po natin, what we do to others, ginagawa din po natin yan sa Diyos. So minsan, bakit nga ba hindi sinasagot ni Lord ang aking mga panalangin? Nasa kalooban naman niya. Well, sinagot na ni Pedro, how do you treat your husband? How do you treat your wives? Sabi po ng isang mangangaral, malalaman mo sa isang tao kung gaano niya iginagalang at nirerespeto si Kristo sa kanyang pagtatrato sa kanyang asawa. Now notice that. In English, you will know a man, you will know a woman of how they respect Christ based on how they treat their husband or wife. So bumabalik na naman po sa unang Juan. Hindi natin pwede sabihin, mahal ko ang Diyos, pero hindi ko mahal yung taong nakikita ko. Nire-respeto ko ang Diyos, kaya lang yung asawa ko hindi. Mahal ko ang Diyos, kaya lang yung asawa ko hindi. It's antithetical. Sabi ng Biblia, when you love God, you will also love your neighbor. Not perfectly, but you will love them. So ngayon, before we close, maaari ho natin tanongin, bakit mas marami yata utos ng Diyos sa mga lalaki kaysa sa babae? Is because, as Christian leaders of our home, we need to set the example. Kung meron isang bagay na madalas ko naririnig, doesn't even have to be this church but in other churches na nagre-report po minsan o nakakausap ko, it's this. Ang nagiging sakit po nila in the home is lack of leadership in the home. Yun ang madalas po naririnig ko. Not just in this church, pero sa mga ibang kapatid natin of different churches, minsan kapag nakakausap namin, they would say, can you pray for me? Ano pong problema ho ninyo? Lack of leadership in the home. Pero sa ating mga kalalakihan, mga kapatid,
magagawa ho natin na iwasan po yung weak leadership sa pamagitan po ng pagpapakumbaba lagi at araw-araw sa Panginoon. Ano po ba ang kahinaan natin while we have weak leadership? Well, Pastor, hindi ko kayang pagsabihan. We can ask God through the power of the Holy Spirit. Bibigyan niya po tayo ng lakas na loob. O maaari, I don't want to lead kasi I don't know what to do. Wala akong direksyon. Kaya nga ibinigay ang Espiritu Santo sa atin. We can ask God. Holy Spirit, mahina po when it comes to wisdom. Pero give me wisdom. Tulad po ng ginawa ni Solomon. Di ba nung nagpakita po ang Diyos sa kanya sa pamagitan po, bumisita siya kay Solomon sa pamagitan ng panaginip? Ang sabi ni Yahweh, Solomon, ibibigay ko ang lahat sa inyo. Sabihin mo lang sa akin kung ano yun. Pero ano po sabi ni Solomon? I am asking for wisdom on how to lead these people. So ang karunungan ay nagmumula po sa Diyos. Amen. Pero hindi natin makukuha yung wisdom po na yun na parang genie lang, na you rub the Bible, and then may bibigay na po ng Diyos yung wisdom. We have to read. If we don't read, there's no wisdom. Kahit na humingi po tayo, kahit mag-ayuno pa tayo sa Panginoon, but we don't read. We're not going to be understanding. We're not going to be respectful. Women are not going to be submissive kasi there's no wisdom. Kailangan may salita ng Diyos sa ating buhay. Now, before we close, Pastor, kapag ginawa po ba natin ito bilang utos po ng Diyos, posible po ba sa mag-asawa na never sila mag-away? Posible. Posible. Now, there are many reasons why kung bakit ang mga asawa ay nag-aaway. Lack of understanding, lack of communication, lack of humility. Lagi na lang natin pinupuna yung kahinaan ng bawat isa. Kasi ganyan ka, kasi ganyan ka. Pero kapag ang salita po ng Diyos, which is wisdom sa atin, ang tumimo sa ating puso, may iwasan natin yung mga bagay na yun. So ulitin ko ho, posible po ba sa mag-asawa na hindi mag-away? Yes, kung parehas po sila understanding. Pero kung yun nga, pupunay natin palagi ang kahinaan ng bawat isa, wala kang ibang sinisira kundi ang yung sarili din dahil iisang katawan ng hukay. So kapag kami ni Mrs. ay nag-away, kasi ganyan ka, tapos sasabihin niya sa akin, kasi ganyan ka rin. At walang encouragement whatsoever. Ang maapektuhan ho ay hindi lang po yung relasyon po namin, pero yung relasyon din po namin sa Diyos at ang patotoo po namin sa mga ibang tao. Kaya ang matututunan po natin sa salita po ng Diyos is this, mga kapatid. Kapag ikaw ay tinutukso ng iyong laman na sumabog na lang, doon pa lang humingi ka na ng lakas sa Diyos. Lumabas ka. Go somewhere. Yun ang ginawa po ng mga ibang lingkod. Kapag hindi nila kayang tukso, umaalis sila. Tulad ni Jose, umaalis siya. Kapag nararamdaman mo na sasabog ka na, umalis ka, manalangin ka, keep your mouth shut. Why? Kasi kapag sumabog ka, hindi mo na maibabalik yung sinabi mo. At ano po magiging aftermath nun? Hindi kayo mag-uusap, hindi kayo magpapansinan, hindi kayo magsasama sa bed, mag-iiwasan kayo. So, ngayon, ang ginawa ng kaaway is, 4 days, in-isolate kayong dalawa. Tapos at the end, doon lang kayo magbabatian. Pero may iwasan yun, mga kapatid. So going back to this, household codes. May instruction po ang Diyos para sa mga babae, may instruction po ang Diyos sa mga lalaki. At bakit po nila kailangan gawin mo ito? Very simple. To glorify Christ. Yun ang ultimate goal. Kung kahinaan po natin pride, hindi ka marunong mag-sorry, hindi ka marunong humingi ng tawad, alang-alang kay Kristo, gawin mo yun. Kasi at the end of the day, it's not about us, mga kapatid. It's about Christ. Okay, nasa atin na nga yung pride, pero makakalapit ka ba sa Diyos na maayos? Sabi ng Biblia, mapalad ang taong who has pure heart, for they shall see God. Di ba napakasarap, mga kapatid, na kinakausap mo ang Diyos na wala kang sama ng loob?
But you have pride. Tapos, ano-ano pang nasa loob ng ating mga puso. So it's hard to communicate with God. Pero sa tulong po ng Diyos, posible ho yun na ang mag-asawa ay hindi mag-away if both are understanding. Kapag both are understanding, nagkakaisa. Well, Pastor, kung ako lang yung nakaunawa, then praise God, unawain mo pa lalo. Kung ikaw ay lalaki, Pastor, ako lang yung nag-uunawa. Well, what's your job as a male leader of your home? Be considerate. Be understanding. Ngayon, kapag ang mga asawang babae natin hindi nila nakuha agad, don't just preach to them. Be understanding. Ask the Lord. Kasi minsan mga kapatid, ang mga nanghihina in the faith, sometimes they don't want people preaching to them. Sometimes what they need is comfort. Anong ginawa po ng tatlong kaibigan ni Job? Nung sila po ay nadatnan po nila si Job may pinagdadaanan, hindi sila nagsalita. Nanahimik sila, they sat down, they wept with him. Because sometimes people need comfort. Kasi alam ng mga tao nang hihina kung saan sila nagkulang. So our job as leaders is be understanding. Do unto others what you would want others to do to you. Yeah. Nanghihina ba si Mister? Comfort him. Encourage him. Love him. Nanghihina ba si Mrs.? Pray for them. Love them. Comfort them. And by doing so, ang nabibigyan po ng kapurihan ay si Kristo. Amen? Kaya nawa po sa ating pag-aaral po nitong gabi, mga kapatid, po na bagaman hanggang verses 1 to 7 lang po ang ating tinalakay, kapag ito po ay sinunod po natin sa tulong ng Espiritu Santo, ang imposible sa atin, lahat ay nagiging posible sa Diyos. Kaya nais ko po buksan ang ating Q&A floor sa mga may katanungan related or unrelated sa ating mga pinag-aralan nitong gabi. May mga katanungan po ba tayo nitong gabi? Any questions related or unrelated sa ating napag-aralan? Ma, may question mo ba? Hindi dyan. Sorry. Yung tanong ko yung Excuse me. si IC. Yung may dalawa, si Isaac yung senior Catula. Yung ba may dalawang, may anak siyang kambal? Mm-hmm. Bakit, yung, hindi ba kailangan i-bless pareho? Bakit ang nagsinungaling pa yung asawa niya? Bakit hindi niya binless yung isa? Bakit si Jacob ba yun? Si Jacob ang... Si Esau. Nagsinungaling. Dapat si Esau ang... Di ba, ang gusto ni Rebecca? Si Jacob. Kaya nagsinungaling, siya ang na-bless. Tapos umiiyak si Esau na i-bless mo rin ako. Ba't ganon? Isa lang ba ang dapat i-bless? Yeah. So, in those days, ang unang-unang pinagbibigyan po ng pagpapala of inheritance ay yung mga panganay. Ang mga panganay po, culturally, ay binibigyan po ng inheritance. Ngayon, bakit po pinintulutan po ng Diyos na mangyari yun? Well, there are several factors. So, unang-una, nakikita po natin yung pattern that nangako ang Diyos, pero dahil po sa pagtitiwala sa laman, pinapangunahan nila ang Diyos. Halimbawa, nangako ang Diyos kay Abraham at kay Sarah na magkakaanak po sila. Pero instead of magtiwala sila sa Diyos, ano po ginawa ni Sarah? Ibinigay niya si Hagar. Ngayon po, pagdating po kay Isaac and Rebecca, it's interesting dahil nangako na po ang Diyos kay Isaac sa pamagitan ng kanyang pangako kay Abraham na mula sa kanilang binhi, dadami po sila at pagpapalain po ng Diyos. Pero ano po ginawa ng kanyang asawa? Dahil hindi siya nagtiwala sa Diyos, pinangunahan po niya si Jacob. Now, pinintulutan po ng Diyos na sa ganung paraan, mapunta po talaga kay Jacob yung pagpapala. Dahil, pagdating po sa Roman 9, napakalinaw.
Namili na ang Diyos kung kanino pupunta yung pagpapala na yun. Bago pa lumabas si Esau, bago pa lumabas si Jacob, kahit wala pa silang ginagawa, mabuti o masama, namili na ang Diyos kung kanino po ibibigay yon. Now, sa isang banda, pinagpala pa rin po si Esau, pero hindi katulad ng covenant salvific promise na binigay po niya kay Jacob. Kahit nga po si Ishmael, yung kapatid po ni Isaac, pagdating po kay Hagar, pinagpala din siya ng Diyos. Pero hindi katulad ng salvific pagpapala na binigay po kay Isaac. So, ang masasabi natin dun is that yung mga aral ho na yon ay naghahatid po sa atin ng isang importanteng mensahe. Kapag pinapangunahan natin ang Diyos, minsan madalas hindi nagiging maayos ang long-term run po nun. So, kailangan talagang magtiwala sa Diyos at wag po natin pangunahan ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ho nun. Okay? And another reason din po I can't recall kung saan ho yun eh. If I'm not mistaken, it's either in Hebrews or somewhere else. Pero sa bagong tipan, another reason why hindi dapat pumunta yung pagpapala kay Esau, dahil unang-una, he was a fornicator, and he also, talagang, ang puso po niya is towards worldly things. Whereas for Jacob, again, bahagi po yun sa election ng Diyos, yun talaga ang kanyang kalooban para kay Jacob. Okay. Alright, so thank you po sa tanong po ninyo. Anyone else? Kuya, you have a question? Basta naligtas ba din ba siya kay Esau? Sino ha? Kay Esau, naligtas din ba siya? Well, wala pong binibigay na detalye po ang Biblia. So, ang tamang sagot po doon, ang Diyos lang po nakakala. Ang Diyos lang po nakakala. Basta ang pagdating sa sino ligtas, sino hindi ligtas, kapag walang masyadong impormasyon, yun. We allow God to give that answer. Okay? Anyone else have any questions? May mga katanungan po ba tayo? Any questions? Sige po ma'am, mukhang may tanong pa ho kayo. Yan po bang, para lang po ba yan sa may asawa? Paano ho yung mga walang asawa? Sa mga walang asawa po, may itinuturo din po ang Biblia. Sa unang Korinto 7. Wala asawa. Yung mga wala Sa unang Korinto 7, may pinayo po si Pablo sa mga walang asawa. Sabi po niya dito sa talatang 32, unang Korinto 7:32. Sabi mo niya, gusto ko sana maging malaya kayo sa mga alalahanin sa mundong ito. Tumutukoy po ito sa darating na famine. Kung ang isang lalaki ay walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang mga gawain ng Panginoon. At kung paano siya maging kalugod-lugod sa kanya. And then, if you skip down sa verse 34, pagdating po sa talatang 34, dahil dito, hati ang kanyang isipan, ganoon din naman sa mga babae. Kung ang isang babae walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang paglilingkod sa Panginoon. At nais niyang ilaan ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ngunit ang babaeng may asawa ay abala sa mga bagay dito sa mundo, kung paano niya mapapaligaya ang kanyang asawa. So dito, malinaw na itinuturo po ni Pablo, bagamat hindi po ito applicable contextually sa isang single, pero yung mga principles po na ito ay nagbibigay po ng aral na kung siya'y tatawagin sa kaloob po ng pag-aasawa, ito yung mga bagay na pwede na po niya i-apply para maiwasan niya yung mga problema in normal marriages talaga. So, dun sa mga single, unang Korinto 7, nakafocus lang po siya sa Panginoon. So may mga, may mga gifts po yan eh. Kapag single, ang kagandahan po ng single, hindi hati ang oras mo. You can focus on God. Ang kagandahan naman po of marriage is that God has given you that calling dahil you're going to build a godly family or may mga needs ka that God wants to put in your life sa pamagitan ng isang babae o lalaki na matutugon na mga pangangailangan po na yun, whether spiritual, physical, etc. Okay? Thank you po, Nick. Anyone else po? Pastor, pwede patulong dito sa Mark 1:7-8.
Ang sabi dito kay John the Baptist, and after me comes the one more powerful than I. The straps of those sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but He will baptize you with Holy Spirit. Ano yung significance ng I baptize you with water? Yeah. So, yung baptism of water on John's Yung part John's part, yeah. is yung ministeryo niya of baptizing them for the forgiveness of sins. Pero, hindi na ibibigay sa ministry ni John yung kapangyarihan ng Espiritu to its fullness para maunawaan nila ang salita ng Diyos, para magtagumpay sila laban sa kanilang mga kahinaan. Whereas dito Kristo, He not only gives remission of sins, He also gives the power to overcome sin and to understand Scripture. So yung sinasabi mo, Pastor, ay ng Bible na yung water signifies that you're just a sinner. It signifies yung ministry Ministry of forgiveness. of forgiveness. Yes. Pero it doesn't give you the long-term power that you need para ma-sanctify ka in understanding and lifestyle, etc. So, ang magandang halimbawa nito is sa Acts 19. Kung hindi ako nagkakamali, sabi ng mga alagad sabi ni Pablo sa mga alagad ni Juan, by what baptism were you baptized in? So sabi nila, the baptism of John. Pero when it comes to yung understanding po nila about Christ and yung pagiging Messiah po niya, pinatungan sila ng kamay ni Pablo receive the Holy Spirit. So nung sila yung nabautisman, they spoke in tongues and it just went from there. So there's a difference between the baptism po. Yeah. Yung baptism of John and the baptism of Christ. Okay? Thank you, Pastor. Ninong, sige. May tanong mo kayo? Paano matatakpan ng kasalanan ng mag-asawa? Paano ho Matatakpan ng kasalanan ng isa't isa ng mag-asawa? Anong magandang... Depende ho kung ano ibig sabihin po natin na takpan. Like for example, Ninong, hindi po nagiging pilosopuhon ito. Pero I want to be clear. Kung yung takpan na ibig ho natin sabihin, halimbawa ho, nakapatay po ng tao, alam ni Mrs., itatago ho namin yun. Then no, that's not right. Pero kung yung takpan means kalimutan yung mga nagawang masama o na mga nasabi na masama. Ang sabi po sa unang Korinto 13, love holds no records. So that means, kinakalimutan na ho yun. Pero yung minsan, ang ginagawa po ng mag-asawa na minsan hindi ho tama is na kinakalimutan na lang, pero hindi nila sinasabi yung pagkakamali ng kanilang asawa. So ngayon, lagi nilang nauulit na yung kasalanan niyan dahil hindi alam po ng babae, hindi alam ng lalaki kung ano yung nagawa niya masama. Kasi sinasabi na lang po siguro ng asawa, binibigay ko na kay Lord, hindi ko nang sasabihin dito. No, kailangan po sabihin kung saan sila nagkasala and then forgive one another. So, sa paraan po na yon, matter of fact, kung babasahin po natin, unang Korinto 13, unang Korinto 13, talatang 5. Unang Korinto 13:5. Sabi ho dito, patungkol po sa pag-ibig, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Or in English, it keeps no record of wrongs. So sa madaling salita, hindi na hinuhukay yung mga nakaraan. So, yun po, sa tulong po ng Diyos ho, yun ang magagawa ho nila. Mahirap yung mga kapitbahay. Nakitaan sila, nagbabangayan. Lagi nilang inuhukay pagkakamali ng mag-asawa. Kasi lagi nagbabangayan ay narinig. So, paano mo mapagtatakpan yun? Lilipat sila ng bahay. So, in regards to that context po, may sinasabi po ang Panginoon that kung tayo ho ay uusigin po ng labas, lalo na po sinabi ni Pedro ito kung tayo ho ay uusigin ng labas, wag sana dahil nakagawa ka ng kasalanan. Yeah. So, sa ganung banda, masasabi ho natin, hindi natin matatangpan in that sense yung nagawa nating mali sa harapan nila. Pero, we may repent and just do it over. In other words, na ipakita na lang po natin sa kanila where we went wrong. And hopefully,
gamitin ng Panginoon po yung humility na yun na mabago ang kanilang pananaw sa atin. Yeah. Yeah. So it's very, very difficult. Yeah. Mahirap doon, anak, paulit-ulit. Ano, Yeah. yung bang, sa Pilipinas, ang daming ganun eh. Kaya talagang, maganda pa rito sa Winnipeg. Hindi ko mag-gets. Anyone else po, may mga katanungan? May mga questions po tayo related or unrelated sa ating mga pinag-aralan? Okay. Well, kung wala na ho tayong mga katanungan mga kapatid, I do pray and hope that kung tayo man ho ay itinuwid po ng Diyos, kung may mga kahinaan po tayo as we speak in our marriage, don't look at this as wala nang pag-asa ang situation ninyo. Kumbaga, look at this as this. May Diyos na nagmamahal sa atin sa langit, na binibigyan po tayo ng hindi lang po impormasyon kundi utos para maiwasan po natin yung mga ganyang klaseng kahinaan. So kung saan po tayo mahina, ito po yung solusyon na binibigay sa atin ng Diyos. Amen? So tayo po ay magbigay na po ng doxology sa ating Panginoon.